Shut up! Ka lang. Ako, super Harapang nasaksihan ng isa pang lumutang na saksi na si Ellie Kim Patidongan, isa sa kapatid ni Julie Dondon Patidongan, ang pagpasilang sa 10 nawawalang sabungero mula Santa Cruz at Lipa, Batangas. Ito ang ibinunyag ng nagpakilalang bagong witness o saksi sa mga missing sabungeros na si Ellie Kim Patidongan. Ayon kay Department of Justice DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya, pinasundo nila sa Cambodia si Ellie Kim dahil pinagtago ito ng gambling tycoon na si Atong Ang at binigyan rin ng peking passport. Mabigat din aniya ang testimonya ni Ellie Kim dahil direkta nitong nakita ang pagpaslang sa 10 sabungero galing sa Santa Cruz at Batangas. Nag-file na ng case. Nag-issue na ng affidavits yung mga pamilya ng mga ilang missing sabungero at nag-file na rin yung ating main witnesses na affidavit nila, itong si Dondon, Patidongan, at yung kanyang kapatid. May final na. May final na. Yung kapatid niya, pinasundo namin yan from Cambodia. Sino to? Kasi hindi, pinatago talaga ni AA yan. Ni Atong yan. Pinatago. Pinatakbo. Inisyohan pa ng fake passport para makaalis lang. Pinasundo natin. Kaya magandang testigo ba yung mga yan? Magandang testigo ba yung mga yan? Mabigat yung testimony nitong kapatid ni Patidongan, si Ellie Kim ba yun? Ellie Kim. Ang testimony niya, mabigat kasi directly niya nakita yung patayan ng 10. Yung 10 pinatay galing sa Santa Cruz at sa Lipa. 10. Nakita niya patayan. Patayin? He was there. Witness, ha? Direct witness siya. Kaya yung missing factor, was the fact na positive naman yung lake sa marami human remains, makes the theory very, very, talagang very credible. Very credible. Kasi may veracity talaga. Ayun, Kaugnay nito, sinuspende na ng National Police Commission or NAPOLCOM ng 90 days and without pay ang 12 pulis na idinadawit ni whistleblower Julie Totoy Patidongan sa misteryosong pagkawala ng mga sabungero. Inanunsyo ito ni NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Rafael Vicente Calinisan sa isang press conference sa Quezon City ngayong Lunes, August 5. The gravity of the charges, the preliminary showing of strong evidence of guilt, and the necessity to safeguard the integrity and impartiality of the proceedings collectively justify the imposition of preventive suspension against the respondents. Isiguro natin dito na patas po ang ating investigasyon. Si Colonel Malinaw, dating hepe ng Batangas Provincial Police Office, ay iniimbestigahan sa mga kasong grave misconduct, grave neglect of duty, at conduct unbecoming of a police officer. Ang 11 pa niyang kasamahan ay nahaharap sa reklamo ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Ang suspension ay bahagi ng preventive measures ng NAPOLCOM habang nagpapatuloy ang mas malalim na investigasyon sa umanay pagkakasangkot ng mga pulis sa high-profile case ng mga nawawalang sabungero. Isa sa mga pinakamatinding issue na yumanig sa PNP sa mga nakaraang taon. Samantala, na-recover ng mga otoridad ang mga karagdagang human remains sa Taal Lake. Sa pagpapatuloy sa paghahanap sa mga nawawalang sabungero, ipinakita ni PNP spokesperson Brigadier General Jane Fajardo ang bagong nakuhang buto at gamit ng tao tulad ng damit, tsinelas na iprepresenta naman sa mga kaanak ng biktima. Bukod sa pag-asang kilala ito ang mamahal sa buhay, isasalang ang mga gamit ng kaukulang pagsusuri para malaman kung may kaugnayan ito sa mga nawawalang sabungeros. Una nang naiulat ng PNP Forensic Group na bigo itong maka-extract o makahugot ng DNA profile sa mga unang butong nakuha sa Taal Lake. Nakakuha naman sila ng DNA profile sa 3 mga labing hinukay sa sementeryo sa Batangas. Ngunit hindi ito nag-match sa 23 samples sa nakuhang DNA ng mga kaanak. 2 days may mga na-recover uli ng mga panibago pong mga possible human remains at again it will be subjected doon sa test to determine whether or not itong mga kuha lately for the last 2 days na mga buto ay galing po sa tao na ito at ganun din ang gagawin nating proseso
ay i-cross-match sila doon sa mga kaanak na mga missing sa Bungero na nagbigay ng kanilang DNA profile. Importante din, sir, na from time to time ay nag-update din po tayo dito dahil baka meron na sa mga kababayan natin na nanonood kasi may mga nare-recover na mga damit, mga sapatos, mga tsinelas, baka ma-recall po nila yung mga kaanak po nila na mga napaulat na nawala at maaalala po nila na ito yung mga naaalala nila na mga suot na damit, may sombrero, mayroon pang hoodie, tsinelas. So makipag-ugnayan po sila sa pinakamalapit po na police station para maipakita po itong ibang mga nakita po na mga na-recover na maaaring suot nitong mga na-recover po na bangkay at na ito na nga, mga buto po nila yung na-recover natin. So, importante po yun na makipag-ugnayan sila kasi hindi natin inaalis yung posibilidad na maaaring maliban dito sa posible na mga remains ng missing sa Bungero ay maaari din. Kung maalala nyo, may mga maraming nag-report na nawawala ang kanilang mga kaanak. So, importante din na makipag-ugnayan po sila sa atin para ma-identify po nila kasi kung ako naman yung isang kaanak, kapatid ko, asawa ko, kapatid ko na familiar sa akin itong kasuotan na ito at nawawala, ay kung pwede po silang magbigay voluntarily ng kanilang DNA para ma-cross-match po. Meron naman po sila, ma'am, na DNA profile na po pwede po natin i-cross-match po doon sa mga posible po na mga nahukay, especially yung nakita po doon sa sementeryo. At intayin po natin, ma'am, itong mga bagong na-recover at kung ang pamilya naman po ang magre-request na kung po pwedeng gamitin yung kanilang DNA profile, then the PNP will respond po dun sa request po nila. I have to make sure po kasi itong latest na ibinigay na report po ng Batangas, ito yung may mga nakita na marami. Merong hoodie, may sapatos, buo pa kasi. May parang tsinelas na parang pambabae. So, kailangan po natin talaga na, again, sabi ko nga, I would like to take this opportunity nga, doon sa may mga nawawalang mga kaanak, ay maaari po kayong makipag-ugnayan po sa PNP para po ma-assist po kayo at kung kayo naman po ay willing to submit yung kanilang DNA specimen po para ma-cross-match din po dito sa mga DNA profile po na na-extract po natin so far dito sa mga na-recover po natin dun sa ating retrieval operation po. Last 2 days po, ito pong weekend, meron pong bago po. Pahingi ng phone ko. Hindi, sa lake. Nawawalang sa Bungero po at ito ang natatandaan kong huling suot. Huling suot nitong aking mga kaanak ay malaki po itong baka sakali may makukuha pa rin po tayo doon ng mga DNA specimen at yun nga baka meron sila mga photos na suot pa mismo nung kanilang nawawalang kaanak itong mga damit po na ito, tsinelas, ay malaking bagay po ito dahil ito po ay magandang ebidensya po na makakasuporta po na talagang itong mga napaulat na mga nawawala ay maaring doon nga nilibing at itinapon nga po sa Taal Lake po. Yun ang gusto po natin talagang objective natin ay ma-establish na meron po talagang mga tao na itinapon po doon sa Taal Lake po. May possibility po doon kasi although sabi nga natin, depende po yung kung gaano kalalim po at katagal po na submerge po itong mga ano na ito dahil ang damit po, pag suot po natin yan, pinagpapawisan, may mga DNA, maaari, pero hindi naman tayo eksperto para sabihin na maaaring may ma-extract pa. Pero ang malaking magagawa po nitong mga buo pa ang damit, buo pa ang tsinelas, ay doon sa may papakita natin ito sa publiko, doon sa mga may hinahanap na mga kaanak nila na nawawala, na ma-recall nila na ito yung huling suot bago ito nawala. Definitely sir, idadaan po ito dahil sabi ko nga malaking bagay kung may papakita sila na maaaring suot pa niya ito, yung mga damit na ito bago siya nawala, yung tsinelas. At titingnan po natin, I don't want to preempt po yung magiging kakalabasan po ng examination po ng forensic group at antayin po natin yung ilalabas po nilang official findings po. Makikita naman natin sir yun doon sa
sa kondisyon ng mga nakuha, kung baka yung ating mga eksperto might somehow determine yung mga possible time na nakasubmerge siya depending dun sa, kasi buo pa yung damit eh. Diba? Ito ba ay latest lang? Ito ba ay matagal lang? Ang damit ba na ganong kakapal ay how long will it take para talagang matunaw siya? Ang damit naman, hindi naman talaga natutunaw yan ng ganong kabilis. So sabi ko nga, itong mga latest na nakukuha na may mga damit pa, sa tingin na to our mind, sa atin ay malaki may tutulang dito, not only sa possible presence ng DNA, but doon sa pagkakakilanlan ng posibleng nagmamay-ari ng mga butong na recover po. The proposed Quad Committee will adopt a wider mandate and investigate the persistent and systemic problems of criminality and criminal syndicates that have flourished across the years, often with the aid and protection of past and incumbent government officials. Isa pong halimbawa, lumalabas po ang issue tungkol sa missing sabongeros. Ay maituturing natin na EJ case. May mga aligasyon pa na ilang miyembro ng ating kapulisan ay sangkot sa mga insidenteng ito at mga matataas na tao sa lipunan. Kamakailan ay nakademanda na ng murder ang ilang mga business people tungkol dito, Madam Speaker. Hindi na ito bago sa atin. Ito'y kahalintulad ng mga kaso ng EJK na ating inaiimbestigahan noong 19th Congress, kung saan may umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Ang tanong ngayon, bakit sila pinapatay? May connection ba ang mga kasong ito sa mga naunang EJ case na ating iniimbestigahan? O nagkaroon na ba tayo ng kultura of with impunity? Naalala ko ang sinabi ni Secretary Boying Rimulya na maaaring ang missing sabukero ay merong koneksyon sa war on na ginanap noong dating administrasyon. Ito po'y ating iimbestigahan ngayon sa ating Quad Committee in the 20th Congress. Kaya't iginagagalak ko na sa kanyang State of the Nation Address ay sinabi ng ating Pangulo na hindi niya palalampasin ang mga nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Gusto ko pong sabihin sa inyo, Madam Speaker, na ang representasyong ito ay una na nag-expose dito noong 19th Congress o noong 14th Congress din naman, kung saan makikita po natin na 8 sabongero pa lang ang nawawala. At ilang buwan ay 34 na. Saan po nangyari ito? Ito ay nangyari doon sa aking distrito, sa bayan ng Santa Ana, kung saan pinipigilan po namin ang isang pagpapagawa ng tinatawag ngayong Manila Arena na ang sabi po nila ay gagawin nilang sports complex. Subalit pagkatapos niyan, ginawa yung sabungan. Doon nagsimula, Madam Speaker, ang tinatawag nating sabong. Tapos, nakalimutan na po yan. Hindi na napag-usapan po uli yan. Nagsimula po yan noong dating administrasyon. Ngayon po, more than 100 na ang nawawala. At ang sabi na whistleblower, at ang whistleblower na ito, si Totoy, ay dating head ng security ng Manila Arena doon Santa Ana. Sinong nagbigay ng lisensya dyan? Yung nakaupong mayor dati. Yung nakaupong vice mayor dati. Na ngayon ay mayor na ng Maynila. Gusto kong tanungin yung mga taong yan, bakit nabigyan ng prangkisa? At bakit nabigyan ng lisensya ang Manila Arena kung saan nakita natin more than 100 na
ang nawawalang mga sabungero. Kaya mga kaibigan, sa ating mga kababayan, Madam Speaker, my dear colleagues, ako'y nagpapasalamat sa mga sinabi ng ating Pangulo. Hahabulin, ang sabi niya, at pananagutan natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal, kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Ito po ang sinabi ng ating Pangulo. This is the kind of leadership we need, Madam Speaker. One that recognizes that no one is above the law and that justice must be pursued regardless of social status or political clout. Sa aspeto naman ng katiwalaan sa gobyerno, isa sa mga nanatiling nakabimbing issue mula sa 19th Congress ay ang tinaguriang reward system. Kaugnay ng peking war on drugs na nakaraang administrasyon. May naiwang katanungan tayo sa extent at scale ng reward. Bukod sa monetary reward, may kaakibat din bang promotion at assignment to key PNP personnel para sa mga opisyal at general na tumatalima o sumusunod sa key directive. We also cannot turn a blind eye to the persistent and dangerous threat of illegal drugs. In just the first half of 2025, over 30.29 billion pesos worth of illegal drugs were seized. A clear evidence that the trade in our country remains alive, evolving, and deeply entrenched. Reports of Chu found floating off our coast. Foreign nationals caught smuggling narcotics through our airport. And week after week, operations across regions paint a sobering picture. This is not just a law enforcement issue, Madam Speaker. It is a national security crisis being fueled by organized, dangerous syndicates that continue to poison our community. Ito po, hawak-hawak ko ang editorial ng isang pahayagan na sinulat noong August 1, 2025. Nais ko pong basahin sa inyo ang nilalaman nito. At ang sabi, the national government continues to wage the nationwide anti-illegal war without killing anyone. And President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. continues to prove that a bloodless war is effective in addressing the problem. From June 2022 to July 2025, law enforcement authorities arrested more than 153,000 suspects, including pushers across the country. During the same period, records show that the government's bloodless anti-narcotics operations resulted in the seizure of illegal drugs worth 80 billion pesos. This only shows that the Marcos administration's anti-drugs war remains effective according to President Marcos. And no less than the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya said, people don't need to be killed to win the drug war. Akala po natin, Madam Speaker,
wala nang droga sa Pilipinas. Sapagkat dinismantle na ang mga manufacturing ng droga dito sa bansa natin. Akala natin wala na. Sapagkat yung dating administrasyon, more than 30,000 were killed. At marami sa kanila ay inosenteng mga tao. Merong napatay na 3 taong gulang. Merong napatay na 9 taong gulang. At nais kong sabihin sa inyo, Madam Speaker, my dear colleagues, na ang karamihan ng mga napatay na ito ay hindi nabigyan ng pagkakatong ipagtanggol ang kanilang mga sarili because they were killed. Iniimbestigahan po namin ng 19th Congress na ang sabi ng PNP data na meron daw pong 7,000 na mga pulis ang pumatay. Bakit po? Sapagkat nanlaban ang kanilang pinatay. Ang tanong ko, anong ebidensya rito? Ibig sabihin yan, dapat meron ding 7,000 na mga armas na kinumpiska ng Philippine National Police kung talagang sila ay pumatay sapagkat nanlaban. Kinilala mismo ng ating Pangulo ang lawak at lalim ng problemang ito sa kanyang zona. Simula nang siya'y manungkulan noong 2022, sinabi ko nga sa inyo na umaabot na po sa 83 billion ang halaga ng illegal na droga na kumpiska. Sa bilang na ito, 9,600 ang tinukoy bilang high-value target. Hindi lamang sa mga lalawigang gaya ng Zambales, Pangasinan, Cagayan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Natagpuan ng malalaking shipment ng droga, pati na rin sa mga sentrong urban tulad ng Cebu, Batangas, Rizal, Cavite, Muntinlupa at mismong Tondo, Maynila. Ako po'y naiinggit sa binanggit ni Congresswoman Lani ng kanyang pinagtatanggol po at kanyang sinasabi na atin nang ipagdiwang itong Bacoor Assembly. Na nabanggit sa iba't ibang lugar ng kapuluan ang mga taong lumaban para sa kalayaan ng bansa. Ngayon, binabanggit ko muli ang mga lugar na yan. Ano naman ang problema? Droga. Kriminalidad. Nakakaawa po, hindi po ba? Subalit, ang pinakamasaklap, ayon sa Pangulo, ay ang pagkakaaresto sa 677 na kawani ng pamahalaan. Mahigit 100 sa kanila ay halal na opisyal at higit 50 ay mga miyembro ng pulisya. When the very people who are sworn to protect us are complicit in trafficking poison into our communities, that is not just betrayal, Madam Speaker. It is treason against the public trust. This is why the return of the Quad Committee is more urgent than ever. These numbers are not mere statistics. Every kilo of shabu intercepted could mean lives saved. Every criminal network dismantled brings us closer to a safer society. But if there are still government officials, past or present, who enable or profit from this operation, then they too must be held to account. The drug menace is far from over, and we owe it to our people to pursue this fight with renewed strength, deeper resolve, and full institutional support. Pagdating sa usapin ng mga pogo, ngayon ipinagbabawal na ang operasyon ng mga ito. Hindi natin maaaring baliwalain ang mga problemang kanilang iniwan. Una, ano po ang nangyari sa mga libu-libong foreign national na nasa empleyo ng mga pinasarang pogo hubs all site? Napadeport na ba sila? Ang alam namin, 4,000 lang ang pinadeport ng mga Chinese. Subalit, nung panahon ng mga pogong ito, there were more than 300,000 Chinese that came to our country. Nakadetain ba sila?
o malaya pa rin nakagala sa ating bansa. Nalaman po namin na kahit na sinara natin ang malalaking Pogo Hub, nagkalat na ang Pogo Hub sa buong Pilipinas. Mga maliit na Pogo Hubs. Ngayon, nasa villages. Ngayon, nasa subdivision. At ngayon, ay nasa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ilan lamang ito sa mga kritikal na isyung dapat agarang tutukan ng Quad Committee ng 20th Congress. Nabubuin ng mga Committee on Public Order and Safety na ngayon po ay pinapangunahan ni Congressman Roland Valeriano. The Committee on Public Accounts na ngayon po ay pinapangunahan ni Congressman Terry Ridon. The Committee on Dangerous Drugs na ngayon pinapangunahan ni Congressman Kit Flores. At the Committee on Human Rights na ngayon pinapangunahan ng inyong lingkod. The goal here is this. We must empower the Quad Committee in order for it to cast a wide investigative net and to finally uncover and dismantle the network of criminal syndicates whose power and influence has long slithered in the shadows and beneath the reach of our government institutions, ever elusive and seemingly well protected. As with the 19th Congress, the Quad Committee will be the platform that sheds light where darkness and injustice have prevailed for far too long. Naturally, the names and faces who will make up the Quad Committee in this Congress may change. Sabi ko na po sa inyo, may nagsasabi na political lang ito. But this is not a partisan crusade, Mr. Speaker. This is a moral one because murder knows no color but one, and that color is red, the color of blood unjustly spilled. At dahil ang hustisya ay dapat walang kulay, wala dapat itong kinikilingan. Ang batas ay para sa lahat, mahirap man o mayaman, may kapangyarihan o wala. At dun sa mga tao na mahilig mag-bashing sa Quadcom, mahilig magsabi ng false information, hinihiling ko na manood kayo, makinig kayo, pumunta kayo sa Quadcom hearing para malaman nyo ang buong katotohanan. Justice, Mr. Speaker, Madam Speaker, must be blind to power, but never blind to the truth. For what kind of nation are we if we turn away from the cries of the weak? What kind of Congress are we if we allow fear, fatigue, or the passage of time to erode our resolve? I appeal to all of you, my dear colleagues, Madam Speaker, regardless of party affiliation or seniority, to help continue the work we began, to help us finish what we started. Mga kasama, it is written in Ephesians 5:11, and I would like to quote this. It says, "And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but reprove them." To remain silent is to share in the sin. To walk away now would be to turn our backs on the very people we swore to serve and protect. Madam Speaker, this may very well be my final term in this chamber. Alam ko po na wala pa sa itsura, pero di na po ako mabata. I do not know what the future holds, but I do know this. When the day comes that I look back at my time in Congress, I want to be able to say with a clear conscience and a faithful heart that I did not flinch in the face of evil, that I did not bend when justice demanded I stand, and that I gave everything I had to make sure no mother would have to bury her child without answers, and no family would be denied the dignity of truth. I am deeply grateful to the men and women, both
and in and out of government who stood with us in this difficult mission. Nais kong sabihin po na nagpapasalamat ako sa aking mga kasamahan in the 19th Congress. Ang aming lead chairman, si Congressman Ace Barbers, Congressman Dan Fernandez, Congressman Karap Paduano, at Congressman Romy Ako. Ako po'y nagpapasalamat sa kanila. Sa mga kasamahan nating mambabatas na nagpakita ng tapang at malasakit, katulad po ng mga young guns, mga kaibigan. Sa mga staff na nagbabad sa pag-aanalisa ng dokumento at testimonya. At higit sa lahat, sa mga pamilya ng biktima na nagbigay ng kadilawang tiwala sa atin, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po kayo makakalimutan. We may or may not see justice in our lifetime, but we must do our part and try, sapagkat kung hindi tayo, sino? At kung hindi ngayon, kailan pa? I would like to say, let us stay the course. Let the Lord's work continue. Let the truth be told for all to hear. And let justice finally be done. At this juncture, Madam Speaker, I'm holding in my hand a resolution entitled Authorizing the Committees on Human Rights, Public Order and Safety, Dangerous Drugs and Public Accounts to conduct a joint inquiry in aid of legislation to address emerging and unresolved issues brought forth by the joint investigation of the previous Quad Committee during the 19th Congress. Ito pong resolution na ito ay ipafile ko ngayon sa Bills and Index. Sana po, ako po ay nagkikiusap sa lahat na ito po ay suportahan natin upang magpatuloy po ang investigasyong ito. Kaya Madam Speaker, sa aking mga kulig na nagtiyaga na makinig sa aking talumpati, maraming salamat po at naway pagpalain tayong lahat ng Diyos. Mabuhay ang Pilipino! Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.